Ay mga kabay, magandang umaga sa inyo. Kumusta kayong lahat sa Pilipinas? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Dito ako ngayon sa mga halamanan ko kasi tinignan ko yung mga sili ko na bagong tanim. Ito pala mga kabay, bago kong sili. Yan. Yan, may bulaklak na. Kulikot. Inano ko to kahapon. Nabili ako ng isang araw, tapos kahapon may isa rin. Bumili akong isa para tatlo na. So, bago ang lahat mga kabay, Santi barley muna tayo. Nilagyan ko ng limon kanina. Nilagyan ko ng isang pirasong limon para medyo maasim-asim. Ang Santi barley ko, hinaluan ko ng limon mga kabay. Sarap talaga ng Santi barley. Kumusta kayo mga kabay? Mga kaibigan ko magsasaka. O nga pala, yung taong umakyat sa durian ko mga kabay, ang papa ko, birthday na ngayon. 70 years old na sa papa ko ngayon mga kabay. Pa, happy birthday. Sana'y nasa mabuti kang kalagayan ngayon. Pero alam ko, nagkausap kami kahapon at saka mamaya tawagan ko yun. Masaya naman siya, pero sabi niya tagal na kasi kami hindi nagkita sa personal, kaya yun na, anak at magulang. Sabi ko, sige lang, magkita-kita pa rin tayo. Darating ang araw na yan. Sabi ko sa kanya, pag sunod na mag-harvest kayo ng durian, kasi hindi ko alam na siya yung aakyat doon sa puno eh. Sabi ko, mag-ano kayo ng libur dyan sa kahit bata na pakyatin mo sa durian, kasi natatakot ako baka hindi natin alam ang disgrasya eh. Mabuti yung bata kasi malakas pa. Ikaw kahit malakas ka pa, mag-ingat ka kasi iba yung bata kaysa may edad na eh. Sabi naman niya wala daw ibang mautusan. Hindi na susunod. Kasi yung na-harvest namin ng mga durian mga kabay, pa yun? 3 puno pa lang. Medyo marami-rami yung durian namin doon at sa Calanzones. Sabi ko, hanap kayo ng labor dyan, kahit bayaran natin. Kasi delikado yung ikaw yung aakyat talaga sa puno. Ay, nag-ano naman siya, umuo naman siya. Sige, maghanap ako dito. Kasi delikado. Naman na hindi natin alam yung disgrasya ba. Kaya pumayag siya mga kabay na maghanap sila ng masuhulan sa susunod na mga harvest, kasi ngayong next week siguro harvest sila ulit. Pupunta na naman ulit yung kapatid ko doon. Season kasi ngayon ng durian sa amin sa Calanzones. Harvest talaga. Mga kaibigan kong magsasaka, kumusta kayo dyan? Ingat kayo lagi. Alam ko nandyan na kayo sa mga kanya-kanyang sakahan ngayon. Nagtatanim na, iba nag-harvest. Kahit hindi kamahalan yung mga produkto natin, kailangan natin magsikap para may maibenta tayo. Kasi karamihan sa mga kaibigan ko magsasaka, may pinaparal,
mga anak na nag-aaral sa college, kolehiyo. Kaya kailangan magsikap kahit hindi naman masyadong kamahalan, at least meron tayong kita. Katulad sa amin noon, sa ako, tanim lang ng tanim. Ngayon, hindi mag-harvest na kami ng durian. Yung niyuga naman namin, sa susunod na buwan siguro. Kasi ang niyog kasi 3 buwan bago kuprahan eh. Kakukupra lang namin nung nakaraang November. Kaya ngayong next month, magkupra na naman kami. Mga kabay, ganun talaga ang buhay sa mga magsasaka. Kailangang araw-araw nasa bukid ka. Mga kabay, ito, tulad ko rito, araw-araw nandito ako sa mga tanim ko. Ang dami na namang bagong bulaklak sa mga ko, limon. Mga kabay, mga puti, bulaklak na yan. May bagong bunga na naman parating. Yung mga tanglad ko rin sa dulo, yan, mga kabay. Chili ko, saka yung mga chili ko na kuliko. Ano nang alagaan lang ng mabuti. Mga kapwa ko, mga OFW, trabaho lang ng trabaho para may sahod tayo na may padala. Kaya tayo nandito para may maipadala tayo. Kaya tayo magtrabaho. Lagi kong sinasabi, laban lang tayo. Darating din nga ang araw. Guminhawa rin ang buhay natin. Tiis lang. Laban lang tayo. Kasi ganun ang buhay ng OFW. Kailangan magpakabay tayo kasi nasa dayuhang bansa tayo. Ano bang tawag nun? Nandito tayo sa ibang bansa. Kaya kailangan kung mayroon tayong trabaho, mahalin natin para na hindi tayo magkakamali. Tayong mga OFW, tayo ang tinatawag ng mga hero. Kaya patunayan natin na mga hero tayo. Sige mga kabay, mga kabay ko, mga ka-OFW kong mga hero, mag-ingat tayo lagi. God bless sa ating lahat.